Hey guys, welcome back to Team DTV. Madalas pag-usapan yung maintenance cost ng isang internal combustion engine or ICE, katulad ng Toyota Fortuner, di ba, versus yung mga EVs. For decades, we've known the Toyotas to be the kings of durability. Easy to fix, cheap to maintain, di ba? But now, the EVs are entering the scene, claiming to be even easier on the pocket because they have fewer moving parts. However, the BYD Line 6 is a little bit different. It's a FEV, diba? It's a plug-in hybrid, meaning it has an electric motor and a gas engine. Full EV enthusiasts argue that having two systems make it a maintenance nightmare. Many even say that they'd rather stick with an ICE, internal combustion engine, like the Toyota Fortuner, than deal with a hybrid. So today, let's look at the numbers. Hindi ito hula-hula lang. Meron akong copy ng PMS records from two friends who actually own these two vehicles. We're going to see how much they really spent on their service appointments. Is the hybrid really more expensive to maintain, or the legendary Toyota maintenance would cost you even more in the long run? Tara, silipin natin. Let's go, team! Okay, pakita ko muna sa inyo yung Toyota Fortuner. Ano? So, nandito tayo sa Toyota Philippines website. The specific variant nung Toyota Fortuner ng friend natin is a V. Ito. Today, ang presyo ng Toyota Fortuner V 2.4 4x2 automatic transmission is 2,015,000 pesos. Pero yung friend natin, nakuha nila nung 2022 for only 1.8 million. 1,820,000 to be exact. Alright? During that time, hindi pa available yung BYD Line 6. So, yung BYD Line 6 na introduced 2024 yata. And yung price has not changed. Since from the introduction, it's been 1,548. Up to this recording, 1,548 pa rin. 1,548,000. Umpisa natin sa Toyota Fortuner. Pero bago tayo mag-proceed, please take note that itong Fortuner ng friend natin is a 2022 model. 4 years old na. Marami nang nangyari. Pwedeng nagbago na ang presyo. Pwedeng may mga promos at discounts na si Toyota, no? Kasi di ba last year nagbaba sila ng presyo ng mga hybrids nila. So, hindi natin alam, baka pati sa maintenance, nagbaba na rin. Di ba? Anyway, the point of this comparison is para malaman natin yung mga line items na ginagawa during maintenance. At kahit papano, may idea tayo kung nasa magkano. Marami tayong nakilalang mga buyers na pinili ang Line 6 over the Fortuner. Pero, mas marami pa rin ang bumili ng Fortuner over the Line 6. Kinukwento ko kasi my point is magandang comparison itong dalawang sasakyan na to kasi kino-compare talaga sila ng mga buyers. Okay, umpisa natin sa first PMS ng Toyota Fortuner, which is yung 1,000 kilometers check-up nila. Oil filter, nagpalit 487.05, naglagay ng octane boost 716, tapos nagpalit ng synthetic oil 4,724.10. Sabi ng friend natin, etong 2022 model nila required daw na mag-PMS every 5,000 hanggang makarating ng 50,000 kilometers. After 50,000, optional na lang yon. But yung friend natin, kinontinue niya yung every 5,000. Etong service billing na pinapakita kasi ni-share ko sa inyo, take note sa leftmost, sa second column, meron diyang job type. PM tsaka OS. PM stands for preventive maintenance, OS is other sales. So, meaning yung OS optional lang yan. Okay? So, ihiwalay ko yan kasi unfair naman kung isasama ko yan sa pag-compare natin sa maintenance ng Line 6 kasi lolobo talaga yung magiging number ng yung expenses ng Fortuner. Kasi ito, again, optional to kung gusto lang ng may-ari. Alright, so again, ito yung PMS number 1. This is the first 1,000 kilometers na check. Ang ginastos dito nasa 5,928 plus 12% VAT pa yun. Ano? Ang actual na amount na binayaran niya just for the required PMS is 6,639. Pero yung total na binayaran niya is 8,677 kasi nga dahil sa mga add-ons. So meron tayong summary dito, makikita nyo, hiniwalay ko. Okay, tingnan naman natin itong pangalawang PMS ng Toyota Fortuner which is the 5,000 kilometers check. Nagpalit ng oil filter, pero yung unit price is 487.05 pero yung total niya is 0. Mamaya ipapaliwanag ko kung bakit. Nagpalit ng gasket, nagpalit ng oil, hindi, top up lang kasi
One quantity, 1 liter lang yata to. 691 lang yung presyo, but again, the total is 0. Okay? Tapos may miscellaneous dito na 332, tapos synthetic grease PMS 671. Pero yung total niya for, again, may nakalagay dyan, job 0001. Ang tingin ko yan, job 1. Yan lahat yung job type under PM. Ibig sabihin yan yung required. So, wala siyang binayaran. So, I think may coupon siya. Sa booklet, maintenance booklet, alam ko merong mga coupon dyan minsan para meron kang free PMS. Okay, so wala siyang binayaran. Pero doon sa mga optional, ayan, makita nyo, may bagong code ngayon. May GS tsaka OS. Ang GS, ang ibig sabihin yan is General Services. Yung OS, ang ibig sabihin naman yan is Other Services. Basically, for the context of our topic, i-consider natin yan as optional kasi kagustuhan lang yan ng may-ari. Okay? Quickly lang, curious lang tayo, injector cleaner, silicone spray, may mga engine treatment and body maintenance. Paliwanag ko lang sa inyo yung spreadsheet na ginawa ko. No? Simple lang to pero baka mahirap intindihin. So paliwanag ko lang saglit. So dito sa column B, ito yung required PMS. May 1,000, 5,000, kung kailan, anong mileage. And then may presyo sa ilalim. Yan yung wala pang VAT. Kaya next column is 12% VAT. Idinagdag ko na kaya lumaki 6,639 para doon sa first PMS. And then next column D, nandyan hiniwalay ko yung mga GS tsaka OS. Yan yung general services, other services. In short, ito yung mga optional. Kagustuhan lang ng customer, hindi required. So nakahiwalay dyan para makita nyo. And then again, the next column, yung price niya with the VAT. And then dito sa total, column F, yun na yung total ng dalawa. Column C and column E. Okay? So total with VAT nung required PMS tsaka yung mga optional. Okay? Nasundan po. Sa second PMS, walang binayaran si owner dun sa required PMS. May binayaran siya dito sa mga optionals. So, lahat ng binayaran niya is 4,203.65. Reason bakit wala siyang binayaran sa PM kasi may coupon siya sa booklet, libre yung PMS niya. Okay, next naman is the third PMS or the 10,000 kilometers mileage. So, tingnan natin anong mga ginawa. As you can see, ito, meron tayong portion dito, recommended service, job done, technician instruction, replaced engine oil, replace oil filter, blah blah blah, tapos ang daming mga ginawang inspection. Right? So, bilisan na lang natin. Kung interesado kayo, i-pause nyo na lang yung screen kung gusto nyo basahin line by line. Pwede naman. Pero baka kasi mabore yung iba. So, bilisan na natin ng konti. Again, makita nyo dyan, sa job type, lahat ng PM, 1, 2, 3, 4, 5, 5 lines ng PM, required PM, ang total niyan is 3,162.90. At yan ang nilagay ko dito sa spreadsheet natin, 3,162. Plus VAT, naging 3,542. And then just quickly, may mga OS siya dito, other services na in-avail, may fuel treatment, may silicone spray. Next page. Complete wash, engine treatment, body electrical coating methods, transmission treatment, differential treatment. Again, mga optional to. Ang total nun is 11,355. Kaya nilagay ko pa rin dito. Okay? So, lahat-lahat ang binayaran niya is 16,261 kasama yung mga optional. Tingnan naman natin yung PMS record ng BYD Sea Lion 6. So, guys, paliwanag ko lang baka kasi tataka kayo bakit hindi yung sarili kong PMS record ni Panchita ang sinishare ko sa inyo. Mababa pa kasi mileage si Panchita, mag-18,000 pa lang yata. Etong sa kaibigan natin, more than 50,000 na at nagpa 60,000 PMS na siya. First PMS or 5,000 kilometers or 3 months. So, ang ginawa, oil filter assembly nagpalit, 184 pesos. Brake cleaner, 0. Ano yun? Libre. Engine oil, ASEA, blah blah blah, 2,536. Malaki diferensya, no? Although fully synthetic din to. Kasi nga naman, mas malaki ang displacement ng Fortuner. 2.4 yon. Sa Sea Lion 6 is only 1.5. Malaki ang difference sa volume ng oil na kailangan mo. Pero in terms of pricing per liter, hindi naman sila kakalayo. Ayan, 634. Yung sa Fortuner, nasa 680, 690. Konti lang diferensya. So, ang binayaran ng owner ng BYD Sea Lion 6 for the first PMS is 5,858. Kasama na yung VAT dyan. Okay, sa resibo kasi, nakakompute na yung VAT. Kaya dito sa spreadsheet ko, hindi ko na hiniwalay. Yung sa Toyota kasi, pagdating sa pinakang OR, nakahiwalay. Okay, second PMS or the 10,000 kilometers check of the BYD Sea Lion 6. 10,000 or 12 months, whichever comes first. Anong ginawa? Nakalagay sa resibo, labor, perform, preventive maintenance, 2,240. Parts, oil lang din ulit, 2,372. Oil filter packaging, 180 pesos. Oil drain plug, 48
pesos and 81 cents. Total na binayaran niya is 5,737 pesos and 62 cents. Kasama na yung VAT niyan. Yan na yung lahat. So that's the second PMS. Okay, third PMS, the 20,000 kilometers or another 12 months. Ayan, labor, perform preventive maintenance service, 3,404. And then sa mga parts, oil ulit, oil filter ulit, oil drain plug ulit, BRX disc brake and parts cleaner, 500 pesos. And then filter element assembly, ayun, nagpalit na ng air filter tsaka yung engine air filter. Ang binayaran ng owner is 8,905 pesos and 25 cents. Okay, this is now the fourth PMS of the BYD Line 6. So medyo tricky to please pay attention lang So, ang nangyari sa 4th PMS niya, which is supposed to be yung pang 30,000 or another 12 months, whichever comes first. Ang nangyari, in just 6 months, more or less 6 months, tumakbo siya ng 30,000 kilometers. Kaya biglang tumalon, nasa 50. Pagdating dito sa pang-apat niyang PMS, nasa 50 plus na yung mileage niya. Pero halos pareho lang ang ginawa Nagpalit lang ng engine oil, oil filter ulit, fuel filter assembly, filter element, blah blah blah, oil, hindi ko mabasa masyado, malabo, pero mura lang, 45 pesos, service miscellaneous. Basta, binayaran lang niya is total of 7,392 pesos and 2 cents. Yun na yung, ang ginawa dun is yung pang 60,000 kilometers. Okay? So, syempre, isipin nyo, unfair naman dun sa i-compare mo sa Toyota Fortuner kasi para siya nakaskip siya ng 3 PMS Di ba? Kasi nawala yung pang 30,000, pang 40,000, pang 50,000. 3 yon. So ngayon, ang ginawa ko, kinuha ko yung pinakamahal na PMS siya dito, yung 8,905. So ngayon, gumawa ako dito ng additional lines. So nilagay ko dito, missed 30,000, missed 40,000, yung na-miss na 50,000. Tagi 8,905 pesos and 25 cents. Kasi, medyo unusual siya, di ba? Sa typical owner ng BYD Line 6, pupunta ka talaga magpapagawa ka every 10,000. So, yung maintenance records ng Fortuner hanggang PMS 13 or 60,000 kilometers, no? Pero hindi ko na iisa-isahin kasi masyado nang haba yung video natin. Diretso na tayo dito sa summary na ginawa ko, pero ipapakita ko pa rin sa inyo sa dulo nitong video yung mga records. Kasi baka mamaya isipin nyo, gawa-gawa ko lang yung mga numbers, di ba? So, tingnan natin yung mga totals sa baba. For all the required PMS ng Toyota Fortuner, ang lahat ng binayaran hanggang 60,000 kilometers, 136,264 pesos and 26 cents. Okay? Kumpara naman sa BYD Line 6, ang total na dapat na binayaran ng owner is 54,608 pesos and 64 cents. Ano sa tingin nyo guys? Malapit lang ba? Pareho lang ba yung cost? That's a difference of 81,655 and 62 cents. Kaya kung curious lang kayo, kung gusto nyo pa isama yung mga binayaran niyang optionals, ayan, additional 68,000. Total is 193,000, almost 200,000. Yan lahat ng binayaran niya. But focus lang tayo dun sa required PMS. 81,655. That's a big difference. So, syempre, we have to consider the battery of the Line 6. After some time, kailangan palitan, di ba? With the 8 years warranty na binibigay ni BYD, meron kang peace of mind. Pero after 8 years, ibig sabihin ba masisira na agad? At kailangan na agad palitan? Sabihin natin in 10 years, magpapalit ka na. Ang presyo sa ngayon ng battery ng Line 6 is around 300,000. Malaking amount, di ba? Ang mindset ko dyan ganito, kung bibili ka ng Fortuner 2.4V automatic transmission today, nasa 2 million. Yung Line 6, 1,548,000 pa rin. Although, may nasaga pa kong chismis, tataas na daw ng konti. So, sabihin na natin, maging 1.6 million, no? So, 2 million ng Fortuner versus 1.6 million ng Line 6. Meron ka na agad 400,000 na savings, di ba? That's 400,000 na pwede mo gamitin for emergency. Pwede mo idagdag sa business mo, sa investment mo. Pwedeng kumita, pwedeng maging doble, triple in 10 years, di ba? Before ka magpalit ng battery. Or ipang travel ng family mo. Or pambili ng ibang needs ng mga bata.
That's 400,000 na kapag dinagdag mo sa bank financing, tutubuan ka pa, babayaran mo pa with interest. Itong Fortuner na 'to mismo, na test drive ko na 'to at ang fuel consumption niya sa city traffic is around 6.2 kilometers per liter. Kapag highway, umabot ng 12. Yung C-Line 6 naman, kapag HEV mode, nasa 12 kilometers per liter. Kapag highway, 18 to 22. Kapag full EV, nasa 6 kilometers per kilowatt hour sa city. 8 lang kapag highway. Yung fuel prices today is around mga 60 pesos per liter, di ba? More or less, nasa ganyan. Halos pareho na lang ang gas and diesel. Yung kuryente naman, nasa 12 pesos per kilowatt hour ang average rate sa mga bahay natin. Sa iba, sa amin dito, alam ko mga 8, 9, ganun. Sa iba, 12, 14. So, sabihin natin average 12. Sa 60,000 kilometers na yan, kung sa city traffic ng Fortuner, that's 9,667 liters of fuel. Grabe, no? Pag binilang mo talaga, no, over the years, aabot ka pala ng ganong kadaming litro ng fuel na makukonsumo. Or, at the rate of 60 pesos per liter, that's approximately 580,645 pesos. Di ba? Ganun yung amount for a total of galing 2022 hanggang this year, 2026. So, 4 years. Mahigit kalating milyon ang gasto sa gasolina. Sa C-Line 6 naman, HEV mode, that's 5,000 liters of fuel or 300,000 pesos. Malaking tipid, no? Eto ngayon, kapag yung C-Line 6 naman naka-full EV mode ka lang, ibig sabihin, within the city ka lang or short trips ka lang and nakakapag-charge ka sa bahay. That's approximately 10,000 kilowatt hour lang sa 60,000 mileage mo, no? So, check nyo na lang yung yellow tables for the savings that you will get versus sa Fortuner. Ang pinag-uusapan natin dito is only up to 60,000 kilometers. Mas lalaki pa ang difference ng gastos sa maintenance at fuel and electricity consumption habang tumatanda ang mga sasakyan. Isipin mo, kung 120,000 for example, magkano na kaya lahat ng maintenance? Magkano na kaya lahat ng fuel ang naubos? Yung fuel, pataas ang presyo. Yung battery naman, pababa ang trend. But then, aabot kaya ng 120,000 kilometers yung C-Line 6? How about 150,000 kilometers? Or 200,000 kilometers? May warranty naman, oo. May warranty ang C-Line 6 na up to 150,000 kilometers or 6 years for the car itself. Pero may nakahiwalay din silang warranty for the battery nga, di ba? Which is, alam na natin to, narinig na to lagi, 8 years or 150,000 kilometers. What if on the 9th year, lumagpas ka na sa number of years, may nasira at 90,000 kilometers ka pa lang? Kasi hindi mo masyadong gamit eh. Baka mamaya, yung issue pala, pag lumalabas, pagka nasa ganung mileage na, wala ka ng warranty noon, di ba? Yung mga nagsasabing they'd rather stick with an ICE than maintain a hybrid, after seeing real data, ganun pa rin ba ang opinion nyo? Although maraming stories ng mga BYD vehicles sa China na umabot ng more than 500,000 kilometers, dito sa atin, hindi pa natin nakikita yan. Mas mainit ang weather natin, mas pangit ang kalsada natin, ang mga kalye natin. Kasi wala magagaling tayo bumoto ng mga leaders natin di ba? Anyway, ang dami ko na namang masa-sidetrack na naman ako. Anyway, wait and see pa rin naman tayo, di ba? Sa long-term performance ng BYD. Yung Toyota Fortuner, subok na natin, marami ka pa rin makikitang first gen na 2005 Fortuner na tumatakbo sa kalye. 20 years na sila, di ba? I think ang tanong sa ngayon, with the big savings from the purchase price, the big savings sa maintenance and fuel cost, are you ready to transition to the C-Line 6 DMI? Is it good enough to take the risk? Marami ng C-Line 6 ang more than 1-year-old sa kalye. At wala naman tayong nababalita ang major issue. Sa tingin nyo ba, pwede nang sumugal? Or those savings are not enough para talikuran mo ang nakasanayan, proven reliability, at legendary Toyota Fortuner? What do you think?
Guys, we closed 2025 strong. We now have almost 38,000 teammates sa YouTube, more than 17,000 sa Facebook, at dumadami na rin tayo sa TikTok and Instagram. Thank you. Thank you so much for riding with us. Ngayong 2026, we will bring you more Pru test drives na inaabangan ninyo. Kaya kung hindi ka pa kasama, mag-subscribe at mag-follow na kayo to officially join the team. Marami pa tayong pupuntahan ngayong taon. Let's go, team!